day off natin today guys. Ayun ako, sobrang daming kalat. Kagigising ko lang. Tingnan nyo naman yung higaan ko. Alas 12 na ngayon guys. And kakain na tayo ng lunch. Ito yung tira namin kagabi. Sabi ni amo, kainin mo bukas. Kasi day off ko ngayon, diba? Kainin mo na lang bukas. So, tinabi ko siya sa ref. Ayan ay corn na may isda. Tapos, ito naman yung aking kanin. Nainit ko na yan. Tapos, ito naman yung ating minced pork na may salty vegetable. So, hindi ko na kailangan lumabas, bumili. So, dito na lang tayo sa kwarto kakain. Tapos, yung aking kape. Ayan, ang iniinom ko pala ay, iba na, hindi yan basta kape. Ito ay 8-in-1 coffee drink mix. Ayan, may mga kung ano-anong herbal medicine sa loob na hindi rin naman nakaka-apekto sa lasa guys. Sobrang masarap siya and wala siyang sugar content. Yung ginamit na pangpatamis ay stevia glycosides. Ewan ko ano, paano basahin yan. Stevia, ayan, glycosides yung ginamit niya. So, ayun. Tapos ito, inom ko din yan paggabi before mag-sleep para maganda ang tulog natin. And syempre calcium na din para sa ating scoliosis. Meron pa din guys. Masakit talaga sa likod. Ewan ko kung sa higaan lang kasi nung nasa Japan ako, never ako nakaramdam ng sakit ng likod ko. Comfortable yung higaan dun sa Japan, dun sa hotel. Pero dito, ewan ko ba, parang matigas ba? Okay naman siya, pero baka sa unan, so maghahanap nga ako ng unan na pag nakauwi ako. And kung babalik man tayo, magdadala ako ng unan na malambot. Kasi, ano to yung parang matigas. Matigas siya, hindi comfortable. So, ewan ko ba, nasakit lagi likod ko pag gising ko. Ayun, kain muna tayo guys. Mga itsura ko, hindi talaga ako nagsusuklay pala. Sabihin ko sana, wala pa akong suklay. Hindi naman pala talaga ako nagsusuklay. Pagkaligo ko, dadry ko lang yung buhok ko. Tapos pag tuyo na, ayun, hihiga na ako. Pag gising ko, itatali ko lang yan na ganun. And then, okay na ulit. Ilang buwan na ako dito. 5 months na lang bago umuwi. Wala yung nakaranas na suklay yung buhok ko. Sino yung mga ganito? Tapos, kwento ko pala sa inyo yung may nakuha ako sa basurahan guys na sobrang ganda niya pa na bag. As in, ayan oh. As in, okay na okay pa yung quality niya. Tapos parang antibay-tibay niya. From Japan nakalagay dun sa etiketa. Yung parang ganito. Made in Japan siya. Tapos itinapon na. Alam niyo, isang box yun na puro bag talaga. Ito yung napili ko na maganda, yung alaga ko kasi kasama ko. Alam niyo yung sabi niya, wag mong kunin yan, basura na yan, madumi yan. Susumbong kita kay mama, sabi niya ganun. Madumi yan, wag mong kunin, ayoko na, hindi ako hahawak sa iyo. Ganun siya sa akin, nung nagtapon kami ng basura, ako naman talagang dinala ko. Tapos nilagay ko pa dito. Sabi niya, wag mong sukutin, madumi yan. Galit na galit siya sa akin nung ginawa ko tong bag na to. Tapos sinumbong niya nga ako sa nanay niya. Ako naman, pagdating ko dito, nagugas naman agad ako ng kamay kasi ito nilagay ko sa washing machine. Tapos yun, sinabi ko sa amo ko na isang box yan na puro bag. Sabi ko, tinapon nila, kinuha ko lang. Pero wala pa siya dun sa, hindi siya nakahalo sa mga basura. Tapos yun, sabi ko, pinakita ko sa amo, maganda pa nga. Tapos in-explain nila dun sa bata kung ano ba, ang tawag dito, na yun ay pwedeng i-recycle kasi okay pa naman, hindi pa naman siya sira. Ang ganda niya guys, oh, tingnan nyo. Ang dami pati niyang bulsa, alam mo. Meron siya dito, tapos yung pinaka-main na bulsa dito. Tapos meron pa siya din sa likod. Tapos meron din siya sa loob bulsa. Ang ganda pa. Ayun o, diba? Ang dami pong pwedeng ilagay. Oh. Pag uwi mo na Pilipinas yung limpak-limpak na salapi mo, oh, pwede mo na dito ilagay. Alam mo naman, meron. So, ayun, ang ganda pa niya. Dapat nga gagamitin ko ngayon, gagala sana ako. Kaso hindi naman ako lalabas. Kakain lang ako dito sa loob. Mamaya maglalakad-lakad ako. Pero wala akong balak na, wala lang, maglalakad-lakad lang kasi pag hindi ko ginawa yun, mamayang gabi, hindi ako aantukin. Hindi ako makakatulog. Kasi nung nakaraang linggo, diba? Nung day off natin, hindi ako nakatulog talaga nung pag-uwi ko dito. Alauna na ng gabi, gising pa ako. Kasi nga, ang ginawa ko humilata lang ako ng humilata sa kama. Wala akong ginawa. So ngayon, maglalakad-lakad tayo. Ngayong hapon, pagkatapos ko kumain. Tapos mag-vlog-vlog din tayo sa labas. Para mamayang gabi, masarap ang tulog. Wala yung mga amo ko. Sana gabi na sila umuwi. Para buwelo na sa bahay. Naglalaba ako ngayon ng mga damit nila kasi para bukas wala na ako masyadong intindihin. Gawa ng, ang dami ngayong labahin. Ewan ko ba, naglaba naman ako ng isang araw. Alternate kasi ako maglaba. Diba day off ko ngayon. So, yung labahin ng Sabado, nandun, tapos yung kagabi, nandun din. So, linggo ngayon, day off ko, hindi naman dapat ako maglalaba, diba? Pero nilabhan ko na siya. Para, bukas, Monday,
wala na masyadong intindihin. So, ayun, tatawag lang ako sa Pilipinas. Mamaya ulit. Yung first time na may matira sa sweldo mo, yung sweldo mo na bukas, tapos mayroon ka pang hawak sa wallet mo. Kasi hindi ka nag-day off, tinipid mo. O, diba? Ganun lang yung sekreto. Magtipid ka para bago magsweldo, meron ka pang hawak. Hindi yung inuubos mo na lahat kasi malapit na ang sweldo. So, meron pa tayong 200, and then meron pa tayong 60, plus mga coins pa natin dito. Sobrang dami. Ay, makakapag-ipon na ba tayo? Baka mamaya papunta na naman to ng Pilipinas. Sliding window. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys na scoliosis. So, nandito yung x-ray ko. Dito ito sa Hong Kong ginawa. And ito rin yung ikwento ko sa inyo na naramdaman ko siya nung last week na day off din ako, na nakahiga ako and humawak ako bigla sa may tiyan ko. And naramdaman ko na hindi pantay yung sa may baba sa may left side ng aking lungs. Pag hinawakan ko siya ng ganon, na dalawang kamay, ayan, dito sa may part na to, sa may baba, 'di ba ito yung ating ribs, sa may baba niya, hinawakan ko ng dalawang kamay ko, hindi na siya pantay. So, ayun, nabahala ako and binalikan ko tong x-ray ko. So, ito rin yung isa sa mga iniisip ko din. Ano kayang gagawin ko? Kasi ayoko naman magsabi sa amo ko kasi pag nalaman nila na may sakit ako or something. Hindi naman nga siya sakit kasi na-check up na to last 2015 na benign naman siya. Hindi naman siya cancerous. Pero meron akong bukol sa my left side ng baga. Pero hindi ko to napa-check up guys. Sa kakulangan nga ng pera, napabayaan ko na ang tagal-tagal na. So, hindi ko alam kung lumaki na talaga siya kasi nahahalata ko na siya pag hinawakan ko yung ribs ko. Hindi talaga pantay. So, ito yung x-ray ko na yung sa scoliosis. Ayan. Kita ba? Ito. Ayan, ang scoliosis ko guys, nakikita nyo to. Dito siya sa may gitna, sa gitna ng aking lungs. Ayan, pa-curve. Naging pa-curve yung ating, hindi ba dapat straight? Naging pa-curve. Konti lang naman, mild scoliosis lang naman yung nakalagay doon sa report. So, kaya siguro tinanggap din ako dito. So, nakita ko to nung last 2015 pa, nung unang nag-a-apply ako sa Pilipinas na electronics. Hindi ako natanggap, gawa meron ako nito. So, pag-apply ko ulit ng Saudi, nakapasa naman ako. And dito sa Hong Kong, nakapasa naman ako kasi mild lang siya. Pero hanggang ngayon, meron pa rin akong mild scoliosis. And ito yung sinasabi ko sa inyo na meron akong bukol. Dito siya nakalagay. Malaki na siya guys. Gakamao na siguro to ngayon. Kasi noon maliit lang to eh. Ngayon nga parang dalawa na siya oh. Ngayon, noon isa lang yan eh. Ngayon meron na siyang isa pa dito. So ito yung inaisip ko ngayon na hindi pantay yung aking baga. Sabi ko, baka malaking malaki na siya kasi hindi na talaga pantay guys. Pag nakahiga kitang kita and pag nakatayo ako, pag tinaas ko yung damit ko and itataas ko yung kamay ko, nakikita rin siya. So ayan, feeling ko naging dalawa na siya kasi meron dito oh. Ano kaya to? Tapos ito pa. So, sana hindi naman. Kasi na-check up naman ako noon. Benign naman siya. Pero, gusto ko siyang ipa-check up ulit kapag umuwi tayo ng Pilipinas. Kasi, nababahala ako yung mag-isip ng mag-isip. So, kaya ko to na-share sa inyo kasi nalaman ko nga, nakapa ko nga siya nung nakaraan na week na ganito, na hindi na pantay yung baga ko, na pinabayaan ko lang to, na dapat pala noon pa, hindi ko na pinalaki masyado, no? So, malalaman natin to kaso matagal pa yung uwi ko guys, October pa. So, ayoko kasi magsabi sa amo ko, paano ba? Natatakot ako, alam niyo kung bakit, sabihin niya na naman sa agency. Kasi noong nagsabi ako sa kanya yung sa ngipin ko na nagpabunot ako dati, sabi niya sa agency, bakit ganun? Parang laging may sakit yung binigay niyo sa akin na katulong, ganun daw, yung sinabi sa agency. So, paano pa pag sinabi ko to, di ba? Na may ganito ako. Baka iba isipin nila. So, ayun, hindi ko siya masabi-sabi kahit hindi ko alam kung paano kasi natakot ako baka i-terminate nila ako. Baka hindi ko matapos yung kontrata ko kapag ganito or hindi na nila ako i-renew kapag nalaman nilang may ganito. So, ang plano ko pag uwi ko ng Pilipinas, saka ko siya ipapa-check up. Ito talaga yung uunahin ko pag uwi ko. And magbabakasyon nga sila nitong June. Ang plano ko sana umuwi kaso hindi na naman ako pinayagan. Pupunta ng Thailand. Sabi niya, malapit naman na ang October, doon ka na lang umuwi. Sabi niya gano'n. Ang plano ko kasi, kung sakali man na i-renew nila ako, hindi ako uuwi ng October. Pasko na sana ako uuwi. So, sabi ko sa kanya, uwi sana ako ng June. Para dito, mapacheck up sana ako. Pero hindi ko sinabi na magpapacheck up. Sabi ko, uwi lang ako.
hindi sila pumayag guys. So ayun, baka October ko na ito mapatingnan sa doktor, and pray for me guys na hindi naman sana siya naging malala. Baka alam nyo na, ayoko mag-isip, pero sana hindi naman. Wala akong nararamdaman na kahit ano, yun lang, yung nakapa ko lang siya na medyo malaki talaga. So yun lang yung problema ko, yung nakapa ko siya. Pero pain and something na hindi naman. Wala namang siyang masakit. Ano lang pala, yung halimbawa yung uunat ako na uupo ako ng ganun, parang may naiipit siya. Kasi nga siguro malaki na siya doon. So ayun lang, yung parang may naiipit na nararamdaman ako sa may diaphragm. Ayan, yung parang hirap huminga, naiipit na yung diaphragm, parang ganun. So ganun lang, pag uupo lang naman na yung parang maiipit yung tiyan. So ayun, yun lang. Sino kayo naka-experience ng ganito guys? Ayun double kill to eh. Meron akong scoliosis, meron pa ako ditong bukol. So, hindi ko alam kung anong gagawin ko guys. Nahihirapan din ako mag-isip. Nai-stress ako. Kaya, yun talaga, pag-iipunan ko na pampacheck up pag uwi ng Pilipinas ito. And kung ano yung sasabihin ng doktor na kung aalisin, kailangang alisin. Tapos, kung gamot, mas maganda, much better, diba? Kasi kung aalisin, kung operahan, syempre kailangan mo magpahinga, hindi ka muna mapagtrabaho. Pero, ayan, pray for me guys, na maging okay naman sana. Wala sanang masama na, alam nyo na, iba na nga agad yung iniisip. So, kung mamamatay na yata ako, baka may cancer, may tumor na ako, may cancer na ako, ganun. Paano yung mga anak ko? Yun na yung agad iniisip ko. Diyos ko, baka katulad ni mama, iniwanan ka namin ng maaga. Diba, si mama namatay din yun ng maaga. Yun na yung iniisip ko. Alam nyo ba, yung isip ko, natutulero na ako. Kaya, ay, Diyos ko po. Sana wag naman. Ayun. Yun lang guys. Sana maging okay. Sino may experience ng ganito guys? Comment down below naman kayo.